kalangitan, maganap sang kalupaan. Narito ang buong mahal, darating upang tulungan ng mga dukha niyang hirap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa ating banal na pagdiriwang at welcome sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 18 ng Disyembre, paghahanda para sa nalalapit na kapanganakan ng ating tagapagligtas. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin, dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang, na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon,
Darating nga ang panahon ng mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong limot nga ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo na yung mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ano pong batayan ng inyong desisyon at mga pagpili kapag kayo may gustong pagdesisyonan, kapag may gusto kayong gawin sa buhay na mga malalaking mga gawain at desisyon? Anong batayan ninyo? Anong inyong isinasaalang-alang? Sinasaalang-alang ba ninyo ang kahihiyang mangyari kung sakaling mali ang desisyon? Sinasaalang-alang ba ninyo ang ibang mga kapitbahay? Baka kayo'y pagtawanan? Si Jose, sa mabuting balita ngayon, nagkaroon ng isang napakalaking desisyon. Biruin ninyong ang mapapang-asawa mo'y buntis, hindi naman iyo. O anong gagawin mo? Magpapakasal na kayo ngayong linggong ito. Nabalitaan mong buntis pa lang iyong asawa, hindi naman iyo. Anong gagawin mo? Kung tayo ang mag-iisip noon, abay hiwala yan, hindi naman akin yan eh. Pero iba kay Jose, lalo na nung nalaman niya ang katotohanan sa nangyari sa kanyang asawa. At yun ang batayan ng mga desisyon ni Jose. Kung inyong mapapansin sa mga mabuting balita, si Jose ay walang sinabing kahit anuman. Ito'y sabi ng mga dalubhasa, ni isang salita ay walang sinabi si Jose. Pero pagkatapos ni Maria, ang pinakadakilang santo ay si Jose. So pwede palang maging dakila kahit walang sinasabi. Pwede palang maging banal kahit tahimik lang. Oo, basta may ginagawa ka. Pwedeng maging banal at kilala ang mga tahimik, pero yung walang ginagawa, kailanman ay hindi nagiging banal. Si Jose, walang sinabi, pero lagi lang siyang gumagawa. Ayon saan? Ayon sa anong batayan? Sa batayan ng katotohanan at tama. Basta tama at totoo, para kay Jose, ano man yan, pagdidesisyonan niya. Pero bukod sa tama at totoo, may mas malalim na dahilan si Jose. At yun po ang dapat nating matutunan sa kanya. Siya ay mapagmahal. At kapag mapagmahal ka, kung totoo ang pagmamahal mo, kaya mong yakapin kahit ang pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal na iyon. Yun ang totoong nagmamahal. Taas ang kamay ng mga mag-asawa. Taas ang kamay ng mga mag-asawa. Oh, sina Chit ay naririto. Oh, kayo ga sa inyong pagmamahalan, lagi gang masaya. Kayo ga hindi nag-aaway. Pero bakit kayo nananatiling magkasama? Yun ang tunay na pagmamahal. At sa inyong mga nagliligawan na naririto, yun dapat ang panuntunan ninyo sa buhay. Yung pagmamahal na ginagawa. Si Jose, ang kanyang pagmamahal hindi lang sinasabi. Hindi nakakabusog ang I love you. Maniwala kayo sa akin. Kayo mga mag-asawa, habang magdamag kayo at maghapong mag-I love you, pagdating ng gabi, gutom kayo. Dahil ang pagmamahal, ginagawa, ipinakikita. Hindi pwedeng sinasabi lamang. Ganoon si Jose. Nung sinabi niyang mahal niya si Maria at si Jesus, abay tinanggap niya kahit ang masakit na karanasan. Yung akuin ng anak na hindi kanya at ariing kanya iyon, dahil yun ang totoo at tama at dahil yun ang kanyang pagmamahal. Ngayon, paano ninyo pinaghahandaan ang pagdating ni Jesus? Malapit na ang Pasko, ay isang kandila na ang walang sindi, ang bilin ay nakagayak na, malapit na ang Pasko.
Paano nyo pinaghahandaan? At paano nyo pipiliin si Jesus para sa Paskong ito? Si Jose, pinili na niya. Nagmahal na siya. At yun ang hamon sa atin. Yung magmahal ng tama. Magmahal ng totoo. Magmahal kahit masakit. Hindi daw po lahat ng nagsasakripisyo ay nagmamahal. Pero lahat ng nagmamahal, handang magsakripisyo. Yun ang tularan natin kay Jose. Babae ka man o lalaki, tularan mo kay Jose kung paanong totoo at tama ang pagmamahal. Pagmamahal na nakabatay sa iisang dahilan. Dahil mahal mo ang iyong minamahal. Wala nang iba. Kaya nga po hamon sa atin, sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus, ito'y mapapatunayan natin sa panoong paraan tayo nagmamahal sa ating mga kasama sa bahay. Huwag na kayong lumayo, ha? Huwag nyo munang mahalin ang inyong kapitbahay. Mahalin nyo muna ang inyong maliligalig at bungangerang asawa. Mahalin nyo muna ang inyong mga pasaway na anak. Yun ang mga unang minamahal. Ay agad na kayong nasa kapitbahay, hindi nyo naman kinakausap ang inyong mga anak. Hindi mo pinapansin ang iyong ina. Hindi mo pinapansin ang iyong tatay. Tapos lagi kang nasa iyong mga kaibigan. Bago ang magmahal ng malayo, mahalin mo ang malapit. Sapagkat sa ganoong bagay, unti-unti kang makakatulad ng pagmamahal ni Jose. Pagmamahal na yumayakap sa totoo at tama. Mga minamahal, ito po ang ating hilingin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng pusong tulad ng sa iyong ama-amahang si Jose. Yung pusong handang magmahal, kahit masakit, kahit minsan ay nakakapagod. Pagmamahal na nakabatay lamang sa kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang baliw ng anak mong naging abang tao, upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang,
Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilaan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sana araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
nananabik, ginapi ng sala ng dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, namanan ako. Ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, namanan ako. Ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Hintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw kami nananabik. Ginapi ng sala ng dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, namanan ako. Ang iyong bayan, palayain mong lubos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Halina, O Jesus, namanan ako. Ang iyong bayan, palayain mong lubos. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Nakikiusap kaming pakisulat ng inyong pangalan at mga hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasama kayong mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Malaki pong tulong ito sa ating inihahandang aplikasyon ng pambansang dambana. Para naman po sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, nagpapatuloy po ang ating Misa de Gallo tuwing alas 4:30 ng madaling araw at ang simbang gabi tuwing alas 5 ng hapon. Kayo pong lahat na makikiisa ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods na ating ipamamahagi sa ating mga kababayang taga-Tingloy at mga taga-Isla Verde upang mapagsaluhan nila ngayong darating na bagong taon. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magdesisyon sa ngalan ng pagmamahal. Salamat sa Diyos. Napupuri sa may kapal ng bukong kalooban, dahil sa kadak